Anak, alam mo ba? Ang tahimik na ng bahay ngayon. Wala na ang mga halakak mo. Yung mga kwento mo. Yung ingay mo na kasanayan ko na araw-araw. Kahit ang bigat-bigat, gusto kong sabihin sa'yo, matagal ko nang hindi nasasabi. Proud ako sa'yo, anak. Alam mo ba? Nung unang mo sinabi sa akin na bakla ka, siyempre, nagulat ako nun. Pero hindi dahil bakla ka. Nagulat ako dahil napakatapang mo. Hindi ko man nasabi noon, pero hinangaan kita. Hinangaan mo kung paano kang umiti, kahit ang dami mong kinakalaban. Kung paano ka tumayo, kahit ilang beses ka na pinagbagsak ng mundo. Alam mo ba ngayon? Kahit na wala ka na, mas lalo ko pa rin naiintindihan kung gaano ka talaga kalakas. Mas malakas ka pa para sa akin. Mas matatag ka. Kahit sino kakilala ko, mas matatag ka sa kanila. Anak, sana naririnig mo to. Sana nararamdaman mo kung gaano ako nagpapasalamat na ikaw ang naging anak ko. Hindi ko kinakahiya kung sino ka. Hindi kita tinatago. Hindi kita ikinakaila. Kahit ngayon, pinagmamalaki pa rin kita. Anak, mahal na mahal ka ni Papa. At kahit wala ka na rito, bitbit ko ang tapang mo. Bitbit ko ang kwento mo. Bitbit ko ay ikaw. Hanggang sa muli, anak. Hi mga ka-Gymrats! Welcome back to my channel. So for today's vlog, it is a very little different lang, no? Kasi nga, medyo mas personal ito. Pero na-realize ko, baka may matulungan akong ibang tao sa pamamagitan ng story ko. So ayun, recently nakapanap sa akin ng kapatid ko. Mamin siya na part siya ng LGBTQ. At alam niyo ba, habang nagsasalita siya, kita ko talaga yung kaba sa boses niya. Takot na baka hindi ko siya tanggapin. At doon ako natauhan. Ganoon pala kahirap maging totoo kapag natatakot. Kasi nga baka natakot silang i-judge ka kahit ang sarili mong pamilya. Pero eto sa harap ng camera, gusto kong linawin at sabihin sa iba na tanggap ko ang kapatid ko. Walang pero, walang kung ano-ano. Walang nagbago sa pagmamahal ko sa kanya. Kapatid ko siya noon at kapatid ko rin siya ngayon. At kapatid ko siya habang buhay. At guys, grabe nung nakita kong yung paginhawa sa mukha niya, nung sinabi kong okay ako, halos maiyak talaga siya. Doon ko na-realize gaano nga ba kalaking bagay ang acceptance. Isa lamang tanggap kita, pero ang nakipala ng bigat na nawawala sa puso niya. Kaya kung may mga kapatid kayo, kaibigan o kayo na kakilala na naglalakas loob o open up tungkol sa kanilang identity, please choose to listen. Kasi minsan, kayo lang ang unang tao hinihintay nilang umampi sa kanila. And to my sibling, alam ko naman na nanonood ka rin ngayon, mahal na mahal ka ng kuya mo. And I am so proud. I am so proud of you. So ayan guys, that's it for today's vlog. Sana mayroon kayo natutunan. Kasi nga, let's spread love, not hate. Kaya naman, see you next time. Magandang araw, Pilipinas!
Ramirez, ako po ang inyong anchor at ito ang isang nagbabagang balita. Patuloy na pinapaigting sa ilang lugar sa bansa ang advokasya para sa gender equality matapos ipinakita ng mga ulat na may mga sektor pa rin kung saan hindi pantay ang oportunidad para sa mga kababaihan at kalalakihan. Ayon sa lokal na ahensya ng pamahalaan at NGO, may ilang komunidad at institusyon na nangangailangan ng agarang aksyon upang matiyak ang pantay na karapatan sa edukasyon, trabaho at partisipasyon sa pamumuno. Kasalukuyan ring sinasagawa ang mga seminar at kampanya upang palakasin ang kamalayan tungkol sa karapatan at oportunidad ng bawat isa. Kung ano man ang iyong masaya, pinapayuhan na lahat ng inulat at aktibong suportahan ng mga programa at patakaran na nagtataguyod ng pantay na karapatan at oportunidad para sa lahat. Ako po ang iyong tagapagsalita at magandang araw. Andito na tayo mga sports sa pinaka-intense na bahagi ng laro. May 20 seconds na lamang sa orasan. Bola ng Team Agila. Perez, dalawang bola. Pasa kay Santos. Pinasa kay Perez. Tingnan Perez. Pasok! Umati ka mo hiyawan ng buong arena. Lamang sila ng dalawa. Last play na lamang para sa kalaban. At na-steal ni Ramirez. At yan, na-shoot pa! Tapos ang laro. What an amazing finish. Basketball at its finest. Ayan.